umaga, umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na, Arangkada Balita. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Nakakahiya kapag di mo alam ang latest, di ba? Kaya makibalita na sa Arangkada Balita. Magandang umaga po. Nagpapatuloy po ako. Ay, nakikita na pala tayo ngayon sa television at sa social media. Kitang-kita niyo po ang pagiging haggard. Haggard umagang-umaga. Kasi namalengke ako kasama si Mama Beth kanina. Namalengke kami ng pasopas. Para kaya sa aming bago makakasama ngayong umaga, no? Ito yung substitute. Uy. Ayun na, nag-aaway na sila. Ayun, magandang umaga po. Welcome po sa Arangkada Balita. Ngayon po ay Lunes. Happy Monday everyone, February 24, 2025. Kaya naman, mabilisan na ito. Dako tayo sa ating mga headlines. Arangkada Balita. Balitang ito ay hatid sa inyo Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. mga malalaki, mga pinag-uusapang mga balita. Arangkada Balita Headlines. Malacanang pinabulaanan ng panibagong banat ni dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Arangkada Balita. Sinasabing 4 na insidente ng vote buying, iniimbestigahan na ng Commission on Elections. Arangkada Balita. Mayorya ng mga Pinoy pabor sa pagpapalawak ng AKAP program. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, Ukrainian President Volodymyr Zelensky handang magbitiw sa pwesto kapalit ng kapayapaan sa Ukraine. Arangkada Balita. Oy, 9-game winning streak ng Denver Nuggets pinutol ng Los Angeles Lakers sa nagpapatuloy na 79th regular season ng NBA. Arangkada Balita. Para naman sa Let's Prove It, pagiging clingy, hindi nga ba healthy sa isang relasyon? Tara, let's prove it! Arangkada Balita. Nako, bawal po ito. No quota, no sweldo. Alamin po ang kaparusahan mamaya sa NBI. Arangkada Balita. At para naman po para sa ating track record, sa dami ng mga natulungan ni Camille Villara, kasama ng barito ang mga senior citizen. Arangkada Balita. Sa mundo naman ng showbiz, Jen Patrolya, may binubuhay na boyfriend. At least nabubuhay. Ay, ito na, Catherine Bernardo at Daniel Padilla nagkaayos na raw. Arangkada Balita. At sa kasi, hindi ako naka-on. Ayan. Pasensya na, bagong salta, Anton, Bagong... Ay, okay ulitin. naman daw. Okay naman. Nabuksan ka. Nabuksan. Ni Papa Wener. Ayan, iba Anong talaga si Papa nabuksan? Winner. Love na love talaga ako niyan. Oo, ito na. Sa aking kalumabalitang showbiz, si Jam Villanueva, hindi daw big deal sa kanya kung nababawasan man ang kanyang followers sa kanyang mga social media account. Arangkada Balita. Ayan, good morning everyone. Lalong-lalo na sa mga nagmamadaling pumasok. Alas 5 na po. Malalate na kayo kung kayo ay magta-time in ang alas 8. Tama. Ganyan po kahaba ang ang time gap. frame. Oo, time frame para makapasok ng alas 8. Kaya naman, bangon-bangon na habang bumabiyahe, makinig po sa mga latest na balita dito sa Arangkada Balita minus sa Daryl Justin po muna ngayong araw. Kami po ang inyong makakasama mga naggagandahan. Main Barreto. At ako naman po, si Jen Patrolya. At syempre ako pa rin po ang mas virgin kaysa aking katabi. Patay
ka. Ito na. Pati sa Anton! on-air. Ay, di, huwag tayo hindi, magiging mabait ako ngayon kay Jen Patrolya. Ngayon, ayusin mo. Oo, dapat maging mabait Ayusin tayo mo. sa mga miyembro ng 4-piece. Patay Uy, tayo ay, dyan. kasama na nga para daw dyan sa mga natulungan ni Camille Villar yung mga senior Yung mga senior. Kasama ka na ba ron? Binabalik sa'yo. Hindi pa, kasi ikaw dapat, kasi may nakasalamin ka na, oh. Patay ka. Ay, wait lang. Ayan. Oh, hindi, ilagay mo na lang ulit ang salamin. Mas may tsura. Walang yan. Okay na. Para sa'yo, pasensya na sa mga maagang bardagulan. Pampagising mo yan. Pampagising. Kaya naman, dako na tayo sa ating mga balita. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Nagpasaring muli si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu Indignation Rally. Sinabi ng dating Pangulo na veering towards a dictatorship ang kasalukuyang administrasyon. Binigyang diin ni dating Pangulong Duterte na hindi nga nakikitang bababa sa pwesto si Pangulong Marcos sa pagtatapos ng termino nito. Gaya ng ginawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., nakikitaan niya niyang magdedeklara rin ng martial law si PBBM. Kasunod dito, nanawagan si Duterte sa Philippine National Police na gumawa ng moral decision at wag lamang basta sumunod sa mga ipinag-uutos ng mga nakakataas. Arangkada Balita. Sinagot naman ng Malacanang ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papunta na sa pagiging diktadorya ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na itinuturing nilang walang batayan at katawa-tawa ang pahayag ni Duterte na hindi rin naman pinapansin ng mga Pilipino. Ayon kay Secretary Bersamin, itinuturing ng palasyo na kathang-isip lamang ang mga pahayag ng dating Pangulo na isang kwento mula sa isang taong sanay na sa kasinungalingan at paggawa ng mga panluloko. Anya, ang mga paratang ng dating presidente ay isa na namang budol mula sa one-man fake news factory o isang taong pabrika ng mga peking balita. Tiniyak naman ng kalihim o tiniyak naman ng Executive Secretary na hindi babalik ang administrasyon na mapanupil na pamamahala ng nakaraang gobyerno kung saan ipinakulong ang mga kritiko gamit ang gawa-gawang kaso at kung saan tuwang-tuwang naglabas ng utos na pumatay na isinagawa ng walang pag-aalinlangan. Dagdag pa ni Executive Secretary Bersamin na ang dating Chief Executive rin ang hindi gumalang sa karapatan ng mamamayan na isang salita lang ay maaaring may mawalan ng buhay, kalayaan at ari-arian ng walang due process. Arangkada Balita. Ay ba talaga ang mundo ng politika, Jen, ano? Eh kung matatandaan mo... Konting bitaw lang na salita. Sasagot na agad. Matatanda mo, sa panahon ni Duterte, pinalibing niya ang si Senior. Ngayon, inaakusahan niya si Junior na magtutuloy ng dictatorship. Pero iba nga talaga, naglalabasan ng mga putik at galit. Ayan, sana naglalabas din ang pagbaba ng bili. Tsaka partner yung tulong para sa mga Pilipinong mahihirap. Oo. Tumataas yung mga Pilipinong mahihirap ngayon. Ngayon, ang focus nila talaga, pag-election nga naman, Sagutan kung sagutan. tsaka sariling tulungan muna ang sarili bago ang pagtulong sa iba, di ba? Charot. Sariling upuan muna ang iangat. Yan. At ibagba ang kalaban. Naging piya. Samantala, sa ibang balita, iniimbestigahan ng Commission on Elections o COMELEC ang sinasabing 4 na insidente ng vote buying sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang pamamahagi ng ayuda sa Balingasag, Misamis Oriental na may kasamang muka, ang kapal ng muka. Ano mo yan? Ng 3 local aspirants, large-scale vote buying sa Apayao. Ulat na pagtanggap ng mga botante ng 100 piso, ang liit naman, at membership IDs sa Baguio City. At mga alegasyon ng premature campaigning sa Pontevedra
Negros Oriental. Muling binigyan diin ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. na nananatiling committed ang ahensya para matiyak ang isang patas na eleksyon. Kaya anilang magsasampa sila ng kaso kahit walang reklamo basta't mayroong sapat na ebidensya. Sinabi ni Commissioner Maceda na marami silang dinisqualify noong 2023 kung saan hindi nila pinaupo kahit ang mga nanalong kandidato dahil sa election violations. Arangkada Balita. Uy, 100 piso? May nabibili pa ba sa 100 pesos? Marami. Bukod sa flowers ni Engineer Jen ng Valentine's. Huy, huwag mo nisiwalat. Pag naisiwalat. Uy, grabe, namimigay pa pala ngayon ng ng 100 piso tong mga mokong na to, no? Dati nung hindi naman laganap naman talaga ito, Oo. Umaabot pa nga ng 1,000 piso Alam mo, sa minsan isang nga, boto. Minsan nga, nakaabang na yun sa labas ng Oo, ng, precinct, oo. full precinct, parang ganon. Sa Mm-mm. eskwelahan, sa labas. Nagbibigay lang ng Envelope. ng mga listahan, Tapos pero may sa mukha. sa ilalim, may muka, tapos may kasama ng nakasilid na din doon yung Oo. mukha ng pera. Correct. Mukhang nabigyan ka. Hindi naman, dati. napabalita lang yan. Pero ito nga binatikos nga noon ito si Archbishop. Alam ko ito si Father Oscar Villegas ito, na nag-comment noon. Hindi na tanggapin niyo ho, pero wag niyo hong iboto. Kumbaga ito ho ay isang pruweba na hindi ho talaga ito karapat-dapat, diba? Pero wag daw ho tanggihan ng grasya. Ibinigay ho yung grasya. Wag ho nating tanggihan. Pero partner, Pero maging piliin mo matalino. pa rin yung yung tamang niloloob at prinsipyo mo, Parang sabi nga nila, may Ano matino pa rin ba? Sabi sa SOCMED. Oo, pero syempre kaya nga gumagawa po ang iba't ibang mga iba't iba kagaya po ng DWIZ, meron po kaming siyasat series na track record kung saan malalaman niyo po kung ano ang mga track record ng isang kandidato. Ayan yung kanyang mga nagawa, mga pinangako na hindi na nagawa, mga pinangako Inambag, natupad ang mga naman. ambag. Ayan, kaya lagi po kayong tututok dito lang sa DWIZ. Arangkada Balita. Kaugnay ng balitang yan, partner, magsisilbing voting centers ang 42 mall sa buong bansa para sa election sa 2025. Ang bilang na ito ay halos 4 na beses na mas mataas kumpara sa 11 mall na kasali sa pilot testing para sa nagdaang 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magbubukas ang mga mall ng alas 5 ng umaga upang simulan ang early voting para sa mga senior citizen, mga buntis at persons with disabilities. Ang mga mall na napili bilang polling precincts ay ikinonsulta sa mga presidente o sa mga residente, habang ang field officers o offices naman ang sumuri sa mga posibleng mall na malalapit sa original polling precincts ng mga botante. Arangkada Balita. Balita ang eleksyon pa rin. Inilabas ng Commission on Elections o COMELEC ang mga alituntunin upang mapanatili ang patas na pagsasagawa ng mga debate sa telebisyon at radyo sa nalalapit na 2025 midterm elections. Alinsunod sa COMELEC Resolution Number 11115, kailangang imbitahan at tratuhin ng patas ang lahat ng kandidato. Tiyaking pantay ang bilang ng mga taga-suporta. Iwasan ang pagpapakita ng suporta sa isang partikular na kandidato sa pamamagitan ng venue at kasuotan ng moderator at pagsasagawa ng debate o serye ng panayam sa ligtas at maayos na kapaligiran. Batay sa nasabing kautusan, hindi rin isasama sa airtime limit ng mga kandidato ang kanilang paglahok sa mga debate. Kaugnay nito, inatasan din ng COMELEC ang mga organizer na ipaalam ang gaganaping debate sa COMELEC 1 linggo bago ito idaos. Binigyang diin ng poll body na sila ay tagamasid lamang sa mga gagawing debate at wala silang pananagutan sa mga insidenteng posibleng mangyari. Arangkada Balita. So partner, isa ka rin ba sa mga sumagot dito o pabor ka ba rito? At sa ibang tampok na balita, pabor ang 7 sa bawat 10 Pilipino na ipagpatuloy at palawakin pa ang ayuda para sa kapos ang kita o AKA program ng Administrasyong Marcos.
Ito'y batay sa resulta ng tugon ng masa nationwide survey ng Okta Research. Sa isinagawang face-to-face interview mula January 25 hanggang 31, 2025, sa 1,200 respondents, 69% ang nagsabi na sila ay pabor na ipagpatuloy at paramihin pa ang mga benepisyaryo ng AKAP, isang financial aid program ng pamahalaan na naglalayong tulungan ang mga pamilyang kulang ang kita para mas matustusan ang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaugnay nito, 79% naman ng mga Pilipino ay alam ang AKAP, 88% mula sa Visayas, 85% sa Mindanao at 81% sa Metro Manila, isang indikasyon ng malaking bahagi ng populasyon ang nakakaalam sa nasabing inisyatiba. Ang pagpapalawig ng AKAP ay suportado ng lahat ng socio-economic classes na naitala sa 69%. Patunay na kinikilala ang programa anuman ang estado sa buhay. Arangkada Balita. Ang sagot ko dyan, Isa ka ba? ang point of view ko dyan. Point of view, ito ay sariling ko lang, ang maganda ho ang intensyon ng AKAP, 4Ps, lahat kung anumang ayuda yan. Maganda ho yan kasi magandang jump start, kumbaga, panimula sa mga mahihirap na nais ngang umalis sa kanilang kalagayan. Pero syempre, maganda pa rin kung magkakaroon ng mas pang long-term solution. Kesa yung pag-aabutan ng pera, ay hindi naman natin alam, no? Hindi naman sila ino-audit eh. Nagbibigay ba sila ng resibo kung saan nila ginastos yung kanilang kanilang ayuda, 'di ba? Wala naman. Yung iba nga daw nahuhuli pa, nagsusugal. Ayun nga, partner. Ayan ang kinakatakot ng ating gobyerno. At baka itong ayuda na ibinibigay sa ating mga mahihirap na Pilipino ay baka kung saan napupunta. Yes, correct. Kaya naman ito maganda nga ho itong mga programang ayuda kaso nga lang ho ito isang band-aid solution. No? Hindi ho ito magandang pang-sustain ng isang pamilya. Maganda pa rin syempre na magkaroon po tayo ng mga polisiya na pwedeng magpababa ng presyo ng bilihin. Magkaroon ho ng magandang healthcare policy. Totoo yan. Ayan, yung tipong hindi na kailangan nating magsubsidiya sa pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Mas maganda pa rin yung nandyan na at hindi rin natin, yung iba naman kasi, hindi ko naman nilalahat, yung iba kasi umaabuso naman talaga. Ayun nga, partner. Yung tipong dapat ito yung tutulong sa kanilang umangat, parang ginawa ng trabaho. Ang pagkuha ng ayuda. May nabasa nga ako online. May nabasa nga ako online, partner. Oo. So pag may kasi, parang for example, may isang na-aksidente dahil kasalanan niya naman kung bakit siya na-aksidente. Tapos kapag nasawi raw, manghihingi sa GCash. Ang daming nagagalit ng mga Pilipino. Pag na-aksidente kayo, manghihingi kayo sa amin ng kumbaga, nanlilimos. Oo, nanlilimos kayo sa amin. Online. Samantalang kasalanan nyo naman. Kumbaga parang siguro magandang magkaroon pa rin ng mahigpit na kumbaga i-filter maigi at kung sana ma-monitor din kung talaga magagamit ng tama. Nung pamilya yung kanilang ayuda. Ayan. O yan, nasa ibang balitang healthcare naman tayo sa ibang balita. Agad nang magagamit sa lahat ng affiliated healthcare facility, public man o private, ang outpatient emergency benefit package ng PhilHealth. Sa bagong patakaran ng naturang benefit package, hindi na kakailanganing manatili ng pasyente sa ospital ng 24 oras para magamit ang kanyang PhilHealth benefits. Sa pakikinayam o pakikipag-usap ng DWIZ kay PhilHealth President Edwin Mercado, nilinaw niya ang saklaw ng outpatient emergency benefit package. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Iko-cover na po natin ang mga procedures at saka po yung mga lab test at mga x-ray at saka kung ano pong mga ginamit na mga at ginawang mga pagsusuri kahit po wala po sa 24 hours. Pero ang kailangan po dito ay emergent o yung pong urgent yung mga kaso. At yan po ang tinig ni PhilHealth President Edwin Mercado sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita. At para naman po sa ating mundo ng showbiz.
Catherine Bernardo at Daniel Padilla, nagkaayos na ba? Totoo ba yan, partner? Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Anton, Virgin Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? Ay, maraming salamat sa hindi na virgin. Ganda ng intro sa'yo eh. Oo, nga. di ba? Sabi ni partner Main, ilong na lang daw ang T-Virgin. Hoy, wala akong Oy, sinabi. ikaw talaga, aga-aga. May sinabi ba akong... Ganda-ganda pa naman ang suot mo, oh. Ihimlay na lang. Pipikit Uy, ka lang. ready na to! Ready na to, partner. Pang gano'n na yan, oh. Ayan. Oh, anong koneksyon? Iiyak. Oh, O, sa mga gano'n. nakikinig Oo. blooming po ni Jen sa kulay na ano yan. Orange ba yan? Peach? Brown. Brown, malayo pa lang. Diyos, kung ganyan ang blooming, nagkakamali ang diksyonaryo. Nagkakamali ng meaning ang diksyonaryo. O, doon ka na sa good news. Ayun na tayo Umaga sa aking balita Maraming showbiz. matutuwa ata dyan sa balita mo na yan. Totoo ba yan, chika mo? Oo, ito naman, ako nagkaayos na. Itong ito ay sa isang very, very reliable source, ay nagkaayos na raw po sina Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla. Talaga namang, love is sweeter the second time around. Talaga ba? Akala ko nagkaayos lang na like civil, nag-uusap na. Oo. in, Actually, doon sa post si Sian Gaza kasi alam mo naman si Marites ang bayan, Oo. For the chika. Oo, for the chika talaga ito si Sian Gaza. Ang itinuturing na, pambansang Pambansang scammer. Di ba? Pambansang scammer siya, di ba? Oo. Ngayon, una siya nag-post, sinasabi niya na, na hindi pa confirm, pero nagkabalikan. Yung word is nagkabalikan. Oo. Nagkabalikan na sina Catherine at saka si Daniel, pero hindi pa raw confirm dahil isa pa lamang yung source na nagsasabi sa kanya. And doon sa kanyang pangalawang post, sabi niya, 99.9% confirm, sabi niya gano'n, na nagkaayos na. Ay. Oo, nagkaayos yung word na ginamit niya naman is nagkaayos. Oo. Pero sabi niya gano'n, hintayin na lamang natin kung ang announcement kung talaga nagkabalikan na silang dalawa. Ayun. So hindi magkaiba kasi yung nagkaayos at nagkabalikan Yes, di oo ba? nga. Ayun Oo, nga. nagkaayos at nagkabalikan. Although yung word na nagkaayos ang papunta na yun doon sa nagkabalikan. Magkabalikan. Pagbabalikan. Oo, depende Ganun naman. yun, di ba? Matutuwa na yung mga Oo. Katniel fans. Yes, ang Katniel fans. Marami matutuwa at marami din namang hindi matutuwa. I'm Oo, sure. malamang. Di ba? Oo, kaya lang siguro, kahit na siguro doon sa mga hindi natutuwa, wala namang magagawa. Oo. Kasi puso ang dyan Oo. Di ba? At buhay nila yun. Oo, alam mo naman, ang hirap kalabanin ng puso. Naman. Di ba? Oo. Napakahirap doon. Ito nga si Jen, di ba? Tingnan mo naman. Kahit walang puso yan, di ba? Hoy, meron! Talaga ba? Meron daw. Oo. Meron. Pero ang ko lang kay Jen, ang ganda-ganda ni Jen, ang advice ko lang sa kanya, pag nagpo-foundation siya dito, kasama ang liig. Babatay na hindi. Pwede ba magbato on air? Sabay kasi hindi malaman kung asan ang mukha at liig eh. Malas. Pero, Malas ka. pero good news talaga, good news sa mga Good news, sa Katniel good fans news, talaga, good yung news. talagang die hard na Baka Katniel naman fans. partner kaya naman nagkaayos na dahil may bago na namang silang movie. Hindi natin sure kasi wala pa naman ako nababalitaan talaga na may movie silang ginagawa, no? O wala pa Saka talaga. kakatapos lang nung tong si Catherine. Hello, Di ba? Oo. Pero Di ba bihira dahil- yun na nagsusunod, di ba? Oo. Hindi ba dahil yan dun sa sa movie ni Catherine kaya sinabing maghiwalay? Di ba ganun sa mundo ng showbiz? Ang anhinang. Kapag may bago kang movie, Oh. yung Maghihiwalay. maghihiwalay muna. Oh, tapos? Tapos magkakabalikan pagtapos ng movie mo. Oh, tapos? Tapos, Parang walang importansya dating. hindi kasi di ba yun, ang paniniwala kasi ng mga Pilipino, di ba, kapag may movie, Hindi ako Pilipino. Pilipina ako. Pinay ka ba? Ay, Hilaw hapap ako, ka, no? no? Hapap ako. Filipino, Pilipina. Hindi, pero totoo yung sinasabi ni, ni Madam Jen. Kasi madam na madam siya ngayon, no? Yan, no? Tingnan mo, no?
Madam na madam. Oo, totoo yung sinasabi niya na kapag ka ganon, Latina. kapag, parang ano, Latina ka talaga. Very Latina. Sobrang Latina. Parang nagiging stand-up comedy kayo dyan. Ang aga nyo, ha? Very Bohol, di ba? Very Tarsier. Anyway, totoo yung sinasabi na kunyari Sasabihin ako naghihiwalay sa'yo. lang, pero hindi naman ito talaga totoo. Pero yung kila Catherine naman, napakaano naman, talagang hiwalay talaga sila. Naghiwalay mukha talaga. naman, Meron talagang cheating na nangyari, di ba? Pero at na least hindi yan. naman sinasabi talaga kung sino talaga yung babae, Third party. di Yung ba? ka-third, Yung third ka-party. party. Walang lumalabas na gano'n. Kaya tayo nagtataka din tayo. Talaga bang cheating ang nangyari? Parang wala naman kasi walang lumalabas na babae, di ba? Aside from Andrea Brillantes, Yes. wala nang iba. Wala na. Di ba? Yun yun. Parang meron pang chika na isa. Ano pa? Yung taga-Thailand. May isa pa na babae, parang sa Si Jen pa. influencer. Influencer? Yung nga yung taga-Thailand, na itinanggi naman niya yun. O yung may-ari ng yung kapatid na may-ari ng restaurant na pinupuntahan lagi daw ni Yes. ni Daniel. Vietnam yata, kung yun ang Vietnam kamali. ba? O, Vietnam, o. Yun yun. Ang ganda-ganda ng babae yun, balingkinita ng katawan. Malayo Oo. sa ating dalawa. Correct ko, pag pinagsama yun, yung pag dinoble yung katawan nun, parang Jen Patrol yung dating. No? Uy, maganda naman ako. Well, siyempre, sabi ng nanay mo. Pwede ba ba on air? Break na tayo. Nagagalit na si engineer. O para ulit nagkaayos na raw po sina Catherine Bernardo at saka si Daniel Padilla. Yan po ay ayon sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kaibigan ko, hindi, yung kaibigan ko nagsabi din sa akin na isang taga-showbiz din, at si Zian Gasa na lahat naman ang binabalita ni Zian talaga pag sa artista, tama talaga, no? 99.9% nga raw talaga tama, at yung 1% daw talaga, yung nasa safeguard pa rin. Yun. Okay, so balik na muna sa inyo dalawang mga madam. Ayan, maraming salamat sa Blow by Blow. Maagang Blow by Blow ni Virginal Showbiz Reporter Anton. Ayan na, magbabalik po ang Arangkada Balita sa oras na 5. Ay, saglit lang pala, Jen, no? Bago po pala ako mag-time check, kaya isa munang intro ng magku-quickie break po muna kami. Quickie! This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Wala yung favorite natin. Yung favorite natin, Yahoo! Ayun, no? Parang di nawala. Oras mo sa buong bansa, it's 5:32 in the morning. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Arangkada Balita. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Sa pagpapatuloy ng balitaan dito po sa Arangkada Balita, nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga fake news article at deepfake videos na pinagmumukhang nag-endorso siya ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang ginagamit ng mga scammers ang isa sa kanyang mga lumang interview para linlangin ang publiko na makapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 pesos na kita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Git ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-endorso o mag-e-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalahanan din ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sinumang magpapakilala na taga-SMC nang walang proper verification, gayon din ang mga kahinahinalang social media posts, messages o pages at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Arangkada Balita. Samantala, labas naman tayo ng himpilan.
Pagsasagawa ng special session ng Kongreso para mabigyan puwang ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court nasa kamay ng Pangulo. Iyahatid ang balitang yan ni Patrol 13 o Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Nasa kamay ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bola para magkaroon ng special session na magbibigay daan para sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court para masimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kahit nakareses ang session. Itiniyag ni dating Senate President Franklin Drilon makaraang katigan ang sinabi ni Senate President Jesus Escudero na hindi obra na mag-session ng sarili ang Senado para masimulan na ang impeachment process. Ayon kay Drilon, mas pabor siya sa sinabi ni Senate President Escudero kaysa sa pananaw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na maaaring magsagawa ng session ng Senado kahit hindi magpatawag ng special session ng Pangulo. Ginit ni Drilon ang kapangyarihan para magpatawag ng special session ay nasa kamay ng Pangulo. Kung hindi anya magpatawag ng special session ang Presidente, hindi maaaring masimulan ang impeachment process laban sa Vice Presidente. Nilinaw ni Drilon sa ilalim ng Constitution, maaari lang mag-session ng Kongreso kahit na walang formal na patawag ang Malacanang. Para mag-session, ito'y kung sertipikahan ng majority ng cabinet members na hindi na kayang gampanan ng Pangulo ang tungkulin nito. Gayun din kung nagdeklara ng martial law ang Pangulo kung saan tungkulin ng Kongreso na mag-convene para aprobahan o ibasura ang deklarasyon ng batas militar. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, CBCP ang muling umapila ng panalangin para kay Pope Francis. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Muling umapila ng panalangin ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP para kay Pope Francis matapos kumpirmahin ng Vatican na nasa critical pa rin ang kondisyon nito dahil sa sakit na pneumonia. Sa report ng Vatican, nakaranas pa ang Santo Papa ng asthma-like respiratory crisis na may prolonged intensity at nangangailangan ng high flow ng oxygen. Bukod dito, kailangan ding isailalim ito sa blood transfusions matapos makita sa kanyang blood test ang thrombocytopenia na dulot ng anemia. Na-confine si Pope Francis sa ospital noong February 14 dahil sa sakit na bronchitis, ngunit nauwi ito sa pneumonia sa magkabilang baga nito. Si Patrol number 5, ayaw pa ako para sa Impel Metodo ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Matapos sa IC report, tako naman tayo sa Metro Patrol. Price monitoring sa Valdeco Greenleaf Market, Valenzuela City. Alamin natin ang balitang yan. Iyahatid ni Mama Beth Samson. Mama Beth, magandang umaga. Good morning. Yes, dito nga sa Valdeco Greenleaf Market ay nananatiling medyo bababa ng bigas, 45 pesos, 48, 49, 50, 56, 60 pesos. Wala na yung matataas. And sa my gulay, sa ampalaya, baggy beans, cauliflower, patatas, 120 pesos per kilo. Samantalang 250 pesos naman ang bell pepper kung gusto niyo mag-chop suey. Bawang 150, sibuyas pula 180, sibuyas na puti 130 per kilo. Samantalang ang sayote ay bumaba na sa 40 to 45 pesos. Peche Baguio 70, Tagalog na pechay ay 60 pesos. Kamatis 40 pesos. Talong 70, siling verde 75 pesos. At ang siling labuyo ay 200 samantalang 85 pesos ang repolyo. Sa baboy, 400 pesos pa rin ng kilo ng laman at kasim, 420 pesos naman ang kilo ng liempo. Sumipa naman ang presyo ng manok, tumaas to sa 230 pesos, dating 190 hanggang 200. Sa baka, 480 to 500 pesos, samantalang paa ng manok ay 170. Kung gusto niyo naman mag-isda, bangos 220 hanggang 240, tilapia 150 pesos, tanigi, maya-maya, salmon at tuna belly, 380 pesos per kilo. Samantalang hipon naman mula 320 hanggang 450 pesos, depende sa laki. Ang torsilyo ay 300 pesos.
Sa itlog, meron pa rin tayong per pirasong bilihan na 6 yung maliit, 7 pesos yung medium, 8 pesos yung large, 9 pesos yung jumbo, samantalang 15 pesos naman ang kada itlog na pula. Sa asukal, white sugar is 72 pesos per kilo, brown sugar 70 pesos, at yung negro 75. Yan ang ating balita para sa Arangkada Balita. Ako pa rin inyong palengke Queen Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre, nagbabudget pa rin tayo ng tama. Arangkada Balita. Asan yung sopas? Samantala, dako tayo sa probinsya. 528,000 pesos na halaga ng shabu at marijuana na sabat sa Bulacan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, ang tamagang na aresto ng anti-illegal drug operative sa bayan ng Balagtas, Santa Maria at Bukawi, ang 5 drug traders na nasa masama ng halagang 528,836 ng hinihilalang shabu at marijuana sa magkakahiwalay na police operation noong Friday, February 21. Base sa ulat na sinibigay kay Colonel Sator Ejong at Bulacan Provincial Director, 3 plastic sachet na hinihilalang shabu at isang transparent plastic na ice bag na naglalaman ng shabu na may pinagsamang timbang na higit kumulang sa 74 gramo at tinatayang halaga na 503,200. At kasama sa buy-bust of money ang nasa na sinasagawang anti-illegal drug operation ng Station Drug Enforcement Police sa bayan ng Balagtas, Bulacan. Naganap ang operasyon bandang alas 4:30 ng umaga nitong nakaraang Biyernes at tumantong sa pagkakaresto sa alias Benny, isang tricycle driver, at alias Edong, isang pintero. Kapwa sila residente ng naturang barangay. Sa kabilang banda, nagkahiwalay na buy-bust operation naman ang sinagawa ng Santa Maria Police Station at maging ng Bukawi Police Station at 3 tulak ng illegal na droga ang nakumpiska nakabuo ang 10 sachet na plus ang na hinihalang shabu at ito naman ay nagkakahalaga ng 25,636 buy-bust money. Mula para sa implementasyon ng lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Maraming salamat kay Kuyang Louie at magbabalik po maya-maya lamang ang Arangkada Balita. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. hatid ang pinakabago, pinaka-latest mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Arangkada Balita. Balik tayo sa Arangkada Balita. Tuloy-tuloy ang balitaan at dako tayo sa probinsya. Isang helper sa Kawayan City, Isabela, arestado sa drug buy-bust operation. Alam natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Sa kulungan at pagsak ng isang helper matapos maaresto dahil sa pagbebenta ng marijuana sa barangay Tagaran sa lungsod ng Kawayan. Sa sinagawang anti-illegal drug buy-bust operation, nadakip ang suspect na si alias Charlie, 21 years old, helper, residente ng barangay San Fermin, Kawayan City, Isabela. Nabenta si alias Charlie sa pusher buyer ang 2 sachet na naglalaman ng hinalang pinatuyong dahon ng marijuana na tinatayang nagkakalaga ng 1,200 pesos. Nakakuha rin sa pag-iingat ng nadakip ang perang ginamit sa operasyon at isang cellphone. Matapos ang siligawang operasyon, dinala ang nasamsam na ebidensya sa impilan ng Kawayan City Police Station kasama si alias Charlie na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, isang 35 anyos na lalaki pinatay ang ka-live-in sa Lipa City bago nag-suicide. Iyatin ang balitang yan ni Armand Cambe. Armand!
Dahil umano sa selos, isang 35 anyos na construction worker ang walang awang pinagsasaksak ang kanyang live-in partner sa Lipa City, Batangas kahapon na sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang sa dibdib, nagpakamatay din ng lalaki at nagbigti pa matapos ang kanyang pagpatay sa kalibin partner. Ayon sa investigasyon, selos di umano ang motibo ng nangyaring krimen. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa impila may todo lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Balik tayo sa norte. Mahigit 100,000 halaga ng iligal na droga na samsam sa 6 na operasyon sa Kawayan City, Isabela. Alamin natin ang nagbabalik ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Nasamsam ng mga otoridad ang higit 100,000 pesos talaga ng shabu sa 6 na operasyon sa buong Region 2 sa mas pinaigting na kampanya ng kapulisan kontra illegal na droga simula Pebrero 15 hanggang Pebrero 21 ngayong taon ay 7 drug personality ang nasakote ng mga otoridad sa ikinasang mga operasyon sa iba't ibang lugar sa rehiyon na kumpiska ang kabuang 18.15 grams ng shabu na mayroong standard drug price na 123,000 pesos. 123,488 pesos. Samantala, hindi tumigil ang kampanyang kapulisan kontra sa illegal na aktibidad na ito, kaya naman hinikayat rin nila ang publiko na makiisa sa mga otoridad upang tuluyang mawakasan ang panganib na dala ng illegal na droga. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Samantala, dako naman tayo sa balita sa mundo ng showbiz. Jam Villanueva, hindi big deal kung nababawasan ng followers sa kanyang mga social media account. Iyatin ang balitang yan mula kay Virginal Anton. Ready ka na bang makichismis? Ready ka na bang malaman kung ano ang latest sa Arangkada Balita Showbiz Spotted? At narito na ang aking report. Si Jam Villanueva, hindi big deal. Hoy, kaya tayo naway. Kopya-kopya. Kaya ngayon, Wendy. Si Jam Villanueva. Baka kapusin. Ay, ito na sa balita ng showbiz nga. Nako, hindi nga big deal dito kay Jam Villanueva kung mabawasan man ang kanyang mga followers sa kanyang mga social media account kasi mukhang pinapasok na rin nito ang showbiz. Oo. Siyempre, sayang ang chance. Correct. At saka maganda rin naman kasi siya. Sexy. Oo. May dating. Buloptos actually. Oo, hindi siya sexy. Buloptos actually yung kanyang katawan. Oo. Ayan, ito bulop lang kasi to eh. Bloated. Bloated. Anyway, ay dito kay Jam, no, kasi may nagtanong sa kanya, ay may nagsabi sa kanya, may nagkomento doon sa kanya social media account, sinasabi sa kanya na pabawas ng pabawas ang kanyang followers, sabi niya ganoon. At ito lamang daw, nagkaroon lamang daw siya ng followers nung mag-gain ito ang attention ng publiko noong nagkaroon ng issue nga, ng cheating issue itong kanyang ex-boyfriend na si Anthony Jennings kay Maris Racal. At ayon sa kanya, ayon doon sa nagkomento, ay paano mo ito ibabalik yung kanyang followers. Ay naman dito kay Jam, sabi niya ganoon, ang kanyang mundo daw ay hindi daw umiikot lamang sa mga followers, sabi niya ganoon, pero thankful daw siya doon sa mga nag-i-stay at sumusuporta pa rin sa kanya. Oo. Sabi pa niya, reminder na din that our personal worth and self-value should not be dependent sa external validation or the opinions of others. Yung nga naman, totoo yun, ano? Yes. Na hindi validation yung pagkakaroon ng maraming followers doon sa pagkakaroon mo ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Tama. Yun yun. Amen. Oo. Uy, naka-follow ako dyan. Ano na? Naka-follow ako dyan. Dito kay Jam? Talaga? Kasi simulan naghiwalay sila natin. Kailangan ko alamin yung chismis. Diba? Tama nga ang Chismosa balita. kasi ko. So yun. So sabi niya gano'n, which is totoo naman ang sinasabi niya, no, na hindi nga validation ng pagkakaroon ng konting follower at maraming follower doon sa pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Tama. So yun ang kanyang kinikwento at mukhang may endorsement na agad itong si Jam Meron Villanueva. nga, may ganda. Oo, di ba? Ganda. Ayan Okay. Okay, dapat Tapos nagkamalikan sila dapat ulit. ikaw ma-involve ka rin sa skandal. Oo. Ang aga talaga ng comedy bar na Huwag ito. ka may skandal.
Sige na. Kaya na muna. Kasi wala namang Grabe mag-ano naman. yung dapat skandal sa Eugene. Kasi walang wala namang wala talaga kasi diba? Walang I'm, betrayal ng yun pagdating sa iyo. Walang bahid. Anyway, yun ang malaking balitang showbiz. At syempre, nako, magandang araw sa inyo lahat. Maraming sa inyong dalawang mga madam. Maraming salamat sa ating blow-by-blow coverage mula kay Virginal Showbiz Reporter Anton. At ngayon po ay araw ng Lunes. Maraming salamat sa Ayun, pagsama ngayong araw, Jen. At sa ngalan nga po ni Daryl Justin, kami po ang inyong mga nakasama ngayong umaga. Yahoy! Main Barreto. At ako naman po, si Jen Patrolya. And Virginal Anton. Kami po ay nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama! Abangan niyo po ang susunod na programang Pasada Balita kasama ang tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenya! Abangan niyo po Pasada Balita now na. Latina! Walang mararating ang tama. Dapat ganitong kaaga. Umaarangkada na. Hatid ang pinakabago, pinaka-latest, mga flash reports, mga breaking news. Ngayon lang nangyari at kasalukuyang nangyayari. Halabango na. Arangkada Balita.